Mga senador, wala pa raw nakikitang ebidensya pabor o laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Chis Escudero. Ito namang si Coco Pimentel. At masyado, gusto umpisahan na ang impeachment dyan sa Senado. O ito, panoorin po natin si Senate President Chis Escudero. Coco Pimentel, panoorin mo to. Maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Once the impeachment trial proceeds, as Senate President, sir, do you have an instruction to your fellow senators na mag-refrain muna on commenting on the impeachment issue since magsaserve sila as senator judges? Mula nung na-file yung impeachment, nanawagan na ako at nagbigay na ako ng hudyat sa mga miyembro ng Senado. Isabay na natin yung mga tumatakbo sa Senado ngayon. Mananalo man o hindi, may panalo man o wala, pasok man sa survey o hindi. Dahil hindi naman natin alam ang kapalaran kaugnay sa resulta ng halalan. Maging maingat na huwag i-prejudge yung kaso dahil ni isa sa kanila, ni isa sa amin, wala pang nakikitang ebidensya laban o pabor kay VP Sara para kami magsalita na kami mag-a-acquit o kami magko-convict. Fairness dictates, nothing less. Next. SP, good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nang galing, di ba? Nung in-interview nyo siya pag-file ng impeachment, hindi na abot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag ng pre-trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi pre. Di ba? Pre-trial pa lang yon. So, hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suwestyon. Malinaw. Yung iba dyan, masyadong makulit, gusto umpisahan agad-agad yan. Ayon po dito kay Mel Fuentes Saraga, sa comment po, ay sabi niya, good job, Senate Cheese, ginamit mo talino mo, hindi natabunan ng pera. Sigurado ba? Dito kay Neblack, sabi niya, takot kasi ang mga congressman. Anong congressman? Congressman. Ayan, kinurek na natin yan. Kasi bilang na ang nalalabing araw nila. Ngayon kasi sa nangyayari, dyan po tungkol sa mga congressman, mukhang daming nagsisi yata bakit sila pumirma. Kasi ang akala siguro nila, pagkatapos pumirma, ay tuloy-tuloy na sa Senado pag pinasa nila. Yun nga lang, ay hindi pa. Tapos, nabuking kung sino-sino sila. Nagalit ang mga nasasakupan nila na sabi, bakit ka pumirma? Anong dahilan mo? Ay, may kanya-kanya na silang paliwanag. Ang sabi ng iba, sa budget ang dahilan. Ibig sabihin, hindi dahil malakas ang ebidensya para i-impeach si VP Sara, pumirma ng dahil pala sa budget nila. Sana Aba talaga. Ngayon, ito, ilang beses na nagpaliwanag ito si Senate President Chis Escudero na hindi dapat madaliin. Darating din tayo dyan. Bakit ngayon ba? Ganito kasi ang mangyayari dyan. Pagkatapos ng eleksyon, tsaka gagawin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte sa Senado, yung mga pumirma, karamihan dyan sa Kongreso ay malamang hindi na nanalo o hindi na congressman.
Kasi malamang hindi na sila iboboto ng kanilang nasasakupan. Daming nagalit sa kanila sa ginawa nila. Nabisto ang mga pangalan nila. Perma-perma pa. Sige pa. Yun nga wala namang masama talaga kung talagang pumirma sila dyan dahil may nakita silang mabigat na ebidensya laban sa ating Vice President Sara Duterte. Pero yung mga nagpapaliwanag ng mga congressman ay mukhang mababaw. Bakit sila pumirma? Dapat lang siguro na wag madaliin dito sa Senado kasi marami pang pwedeng mangyari. Malay nyo, pagkatapos ng eleksyon, mukhang baka umatras yung mga pumirma dyan. Hindi natin alam. Di ba? Kasi hindi naman solid talaga na kaya na-impeach si VP Sara sa Kamara dahil ganun nga, dahil sa ebidensya. Wala eh. Tapos dyan sa Senado, alam natin yung iba gigil na maumpisahan agad. Masyado kayong excited. Relax lang. Sana Huwag kayong mag-alala. Kung papabor man sa inyo yung pagkakataon at syempre, mangyari niyan, hindi makakatakbo si VP Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028, di ba? May maraming matutuwa dyan. Hindi nyo ba naisip? Hindi lang isang Duterte yan. Kahit sinong Duterte pwedeng suportahan ng taong bayan. Sabagay, si VP Sara kasi, ito talaga ay kilalang kilala na sa mga Duterte. Pero kahit pulong Duterte man yan o kung sinong Duterte man yan, yan ang nakikita nating dahilan ha. Sa 2028 election, yun talaga yung paghahanda. Malamang isa ito sa paghahanda. Yun ang nakakita ng karamihan. Kaya hindi natin na talagang malakas yung ebidensya nila. Confidential pa, nakalain mo sa halagang 125 million ba yun? Tapos ngayon, mas mabigat pa yung mga questionable ngayon, yung 2025 budget na trillion ang pinag-uusapan. Yun yung unahin mo. Yun dapat yung unahin nyo kung concerned kayo sa pera ng taong bayan. Ito ngayon, mukhang lumalabas na pamumulitika lang ang ginagawa nila. Pero, paalala, dito sa election po para sa senator or senatorial election ngayong Mayo, habang tumatagal, mukhang nalulungkot ang kabila. Pero yung Team Duterte, lalong nanggigigil yung mga botante. Gusto na nilang bumoto na agad-agad. Pero, bantayan natin na sana lumaban sila ng patas, walang dayaan, sure win ang Team Duterte dyan. Kaya ako sa inyo, pag-isipan nyo na habang maaga pa, huwag kalimutan yung mga numero ng Team Duterte. Ganito lang, thank you. Bye-bye.